Yan. Ngayon ang itatopic natin. Ano nga ba ang nagiging dahilan kung bakit nagtatae ang ating mga alagang ibon? Yan, mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan, dito tayo ngayon. Ngayon ang ating itatopic. Patungkol sa pagtatae ng ibon, mga lods. Ano nga ba pinanggagalingan? Bakit minsan bigla na lang nagtatae ang ating alagang ibon? Yan, particular sa mga parakeets, mga lods. So, ang minsan nagiging natin, mga lods, nagiging dahilan ng pagtatae ng isang ibon, lalo na sa parakeets, kasi ito yung alaga natin. Ano yan? Ano ba? Bagong bili mo, maring yung tubig na pinapainom mo, maring hindi siya sanay dun sa tubig. Kasi minsan nag-aalaga, kagaya ko minsan, ang tubig na pinapainom ko dyan, at least 8 oras, mga lods. 8 oras na ilalagay ko sa galon. Tapos pagkaroon ng 8 oras, kaya lagi ako may stock sa taas. So yun ang pinapainom ko. Sabihin yung chlorine nawawala na, bumababa na yung chlorine. Mas maganda 24 oras eh. So ganun lang ang diskarte na pag bagong bili yung ibon mo, para hindi siya magtae. Kasi baka yung pinagbilan mo, kagaya ko, na pinapatining mo na yung tubig bago mo ipainom sa alaga mo. Kasi lalo na sa metro, may chlorine yan, mga lods. Di ba sa mga probinsya, kasi naman yan, deep well, okay yun. Galing sa poso, yan. Walang yun, walang gamot, kumbaga. So yun yung isang dahilan. So para maiwasan nyo, lalo na kung bagong bili mo, so magsanay ka na ang tubig mo hindi rekta sa gripo, mga lods. O ano pa, pinanggagalingan minsan ng pagtatae. Maring ang nabili mo hindi pa sanay sa gulay. Lalo na pag bata pa, maring narinig ka na napanood mo, ganito pinapakain, pinakain mo agad. So hindi sanay yung ibon, ayun, nagiging cause ng pagtatae, mga lods. O kaya naman sanay siya sa gulay, ang problema naman nasobrahan mo naman sa bigay. Kasi kagaya ko, gaya na lagi kong sinasabi, mga lods, ang pagbibigay ko ng gulay, pag nagbigay ako ng Lunes, ang kasunod noon Miyerkules na yan o Huwebes, basta 3 beses sa isang linggo. Ayan, gulay man yan o dahon o damo. Ngayon yung sa akin naman, kung wala na yung mga matatanda kong ibon, sanay na yon. Pero kahit araw-araw kong binibigyan yun, hindi marami. Yung tama lang na may sustansya sa katawan, mga lods. Ayan, maring yun yung nagiging cause ng pagtatay ng ibon nyo, na sobrahan kayo sa bigay ng gulay. Dapat unti-unti lang, mga lods, para hindi mabigla ang ibon. O ano pa, maring ang cause naman ng baka sabihin mo, okay naman ako, lods, ginawa ko naman yun. O ito pa isang dahilan, baka mamaya mayroong daga o kung ano pa mga na nakakain ng alaga mo na hindi mo alam. Yun din ang nagiging cause ng pagtatae. Ayan. Kaya yan yung mga maring maring ihinandaga o ano pa mang na pwedeng ipagkatae niya. Kasi malikot ang ng parakeets, mga lods, kung ano-ano ang kinakain niya. So tingnan nyo rin yung mga alaga nyo, baka mamaya may nasusungkit yan na hindi nyo alam, o may nalalaglag na hindi nyo alam, na isa ring nagiging cause ng pagtatae niya. Ayan, mga idol, ang niyan. So ngayon, ano ang gamot? Di ba,
Ako mga lod, sa totoo lang, to real talk lang ako, no? Wala akong pinanggagamot doon. Wala akong pinanggagamot kasi ano yan eh. Ang pagtatae kasi minsan, nagiging ano lang yan, nilalabas yung toxic. Nakakain siya hindi maganda, nasobrahan sa gulay, magtatae yun. Pero wala akong ginagamot kasi hindi naman ano eh. Diba? Kung ang cause nun sa gulay o kung ano pa mang nakain. So ang ginagawa ko lang, lilimitahin ko muna sa kain yun. Minsan hinihiwalay ko yun para ma-monitor ko. Pinapakain ko yung konti lang. Yan. Tapos ano lang, konting pagkain, tubig, tapos hindi ko muna bibigyan ng gulay. So awa naman ng Diyos, ano yun, sa mga alaga ko, saglitan lang, matagal na 3 araw. Okay na yon. At saka ito pala mga lods, pag yung nagtatay ibon nyo, ano yun, tingnan nyo yung puwit niya kasi baka mamaya nagbabara na. Yun ang magiging cause ng ano niya, na pagkamatay niya kasi tatay siya, nababara na, hindi nalalabas ang tayo, mamamatay, malalason siya sa tayo niya. Kaya pag nagtatay ibon nyo, tingnan nyo pag bumabara yung puwitan. Pero kung nagbabasa lang, okay lang. Ihiwalay niya para ma-monitor nyo. Yun lang yung mga diskartihan dyan, mga idol. Tapos, ang tanong din, ano ba, nakakahawa ba? Hindi nakakahawa yun. Wala namang cause yun eh, na ano. Ang maganda lang doon, ganito. Ihiwalay nyo yung, kung kaya nyo ihiwalay, yung nagtatae, kasi minsan di ba sa pagkain nila, natataihan yan, baka mamaya yung nakain doon hindi maganda. So magtatae din yung ano, kasi yun nga tinatae ng ano, toxic nga yun eh. Basta sa nagtataiya kasi normal naman minsan natataihan nila yung kainan nila. Pero pag nagtatae, baka mamaya yung nakain doon eh toxic, kaya nilalabas niya. Tapos matutuka nung kasama, ayun, medyo delikado yun. Kaya pinaka-the best, ihiwalay nyo. Pero hindi nakakahawa yan, kaya siguro minsan akala yung nakakahawa kasi yung tae niya natuka nung isa, yun, nalaglag sa pagkain nila, kaya nagtatae din yung ano. Kaya pero hindi nakakahawa yung mga lods. So yun lang yun, wala akong pinanggagamot doon kasi normal yan sa akin eh. Wala namang namatay sa pagtatay sa mga ibong ko. Ano naman yun? Kahit ako nga, mga lods, pag ako nagtatay, hindi man ako, no? Hindi ako masyadong umiinom ng gamot kasi toxic yun eh. Nilalabas ng katawan. So, ganun din yung sa ibon, mga lods. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo, mga lods. At, paalala uli, yung parapol natin, sali kayo, mga idol. At kung hindi ko man mabanggit yung pangalan nyo, at least nakalista yon, mag-comment lang kayo, mga lods. So yun mga lods, yung ating topic for today, yan. May mga katanungan kayo mga lods, huwag kayo mahiyang magtanong. Hindi man natin masagot agad dyan, sasagutin natin yan. Totally, may tanong pala nito si Jong at saka si Ate Preda, yan. Mga bago nating subscriber, mga lods. Ayun mga lods, sana nakatulong yung na yan, yung video na yan na ito, sarili kong karanasan to. Hindi ko kasi sinasanay sa kung ano-ano mga gamot ang ating mga alaga kasi para natural kasi sa wild naman wala namang yan eh. Kaya natural din yung ang pinapakain natin diyan. Kagaya ng oregano, talbos ng kamote, kangkong, yan, mga sariling tanim natin yan. Yung magic plant na Chinese violet, yan. Sa itong mga damo-damo na tapos yung mga seeds na tumutubo, yan, pinapakain ko sariwa sa kanila yon. Yun lang yan mga idol, ang pinapakain natin, kaya napakabihira na siguro sa dami ng ibon ko, minsan ang nagtatay, isa lang. Tapos mga ilang araw lang, 2 araw, 1 araw, wala na. Hindi nakakain lang kasi yun,
Siyempre, malikot yung ibon na yan. Kahit nakakulong yan mga lods, hindi natin namomonitor ng buo yan. Kaya minsan, tataka tayo, bakit matamlay, bakit nagtatae. Kasi nga, hindi naman natin 100% na nababantayan yung ating mga ibon. Maaaring nakakain ng tayo ng butik eh. Diba? Ganun lang yun. O ihi ng daga o ano pa nga. Kaya minsan nagkakasakit ang ibon natin. Kaya mas maganda, i-secure natin yung ating mga ibon, mga lods. So yun lang yun. Huwag yung ikatakot yan. Tsaka kung halimbawa, namatay lods talagang ganun. Oras na yun. Kasi lahat naman ang nabubuhay sa mundo. Ano yan mga lods, may takdang panahon yan. Ako ang lakas ng ibon mga lods Napakalakas ng ibon ko Nilalaro ko pa pero kinabukasan patay. Ganun lang yun. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay mga idol. O sa dami ng nagkasakit na ibon ko minsan naisasalba ko, minsan hindi. Ganun lang yun kasi hindi naman natin hawak yun Kahit anong gamot natin, kung talagang mawawala siya mga lods. Kaya ako natural lang yung pinanggagamot ko. Pero hindi natin inaatrasan yung may mag-offer sa atin. Hindi natin inaatrasan yun. Siyempre, promote yun Pero para sa akin, normal lang ang panggamot ko dyan, mga lods. Natural, kumbaga. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.